Isang makabuluhang usapin na naman ang ating tatalakayin ngayong araw, lalo na sa panahon kung saan isang post lang sa social media pwede nang mauwi sa pagkasampa ng kaso sa korte. Tama yan. Sa dami nagpo-post, nagko-comment at nag-share online, mahalagang alam natin kung saan tayo dapat mag-ingat dahil baka sa simpleng opinion ay mauwi na pala sa tinatawag na nating cyber libel or ordinaryong libel. Ay, para po mas malinaw na pag-unawa sa publiko, mga ka-RSP, kasama natin yung muli si Atty. Ruel Ilagan, ang presidente ng Integrated Bar of the Philippines, Quezon City Chapter. Atty., ano po ba ang libel case? Ano mga halimbawa ng payag o kilos sa maaaring ituring na libel sa ilalim ng batas? Pag minura ba kita, libel na ba yan? Or pag sabihan kitang pangit ka, libel na ba yan? Pag napahiya kita, ang dami na agad tanong attorney. Go ahead, attorney, sige. So yung libel, ito yung malicious imputation of a crime, vice, or defect, real or imaginary. So madaling salita, ito ay paninirang puri sa isang tao. So maraming paraan tayo kung paano natin sinisiraan yung tao. Una, through written materials. Pangalawa, through online or social media. O kaya, face-to-face, di ba? Kung face-to-face, tapos may nakarinig, siniraan natin yung tao, ang tawag doon is oral defamation or slander. Kung in writing naman, for example, isa kang writer, pinublish mo yun sa newspaper, then that will be the ordinary libel. Of course, if you post something naman on social media, then that will be cyber libel. Okay. Buhay o patay ang tao, kapag siniraan mo, attorney, pasok pa rin ba sa libel yan? Pasok. Pasok sa libel whether dead or alive. As long as sinisiraan mo yung reputasyon ng tao, nasira yung pangalan ng tao, kahit buhay siya or patay, papasok ito sa cyber libel or libel. Okay, attorney, kasi sinasabi daw na itong RA 10175 or the Cybercrime Prevention Act of 2012, what's the difference of that with cyber libel? Okay, so yung cyber libel, of course, as compared to an ordinary libel, mas mataas yung penalty. Okay. Okay, kasi ginagawa to through online or social media. Basically, yung pinagkaiba lang is yung medium or kung paano mo sinisiraan yung tao. Okay. So with that, attorney, with cyber libel, mas mataas yung kaso. Pero when you file a case, cyber libel ang tawag sa kanya, or do you say it's RA 10175? Cyber libel, yung RA 10175 is the law. Okay. Yung that punish cyber libel. Okay. Ano ang pwede maging kaparusahan kapag mas malaki, ay kapag ginawa mo ang cyber libel versus a libel? Okay. Mas mataas yung penalty, minimum of 6 years na pwede ding umabot to 12 years yung penalty if you are liable under cyber libel. Okay. Attorney, kailan natin masasabi na isang post online ay pwede na maging grounds for cyber libel? Okay. Unang-una, kailangan mong i-identify, okay, kung sino yung nag-post. Okay. Pagka magpipresent ka ng case sa court, of course, sino yung nag-post. Second is yung defamatory post mismo. Okay. Pangatlo, identifiable ba yung subject ng post? So, not necessarily, kahit di nasabi yung pangalan, pero ma-identify ng publiko? Yes, maaring meron kang clues or based dun sa mga previous post ng tao na yun, ma-identify mo kung sinong tinutukoy niya dun sa post niya, that could be covered by cyber libel. Okay. Halimbawa ako, inakusahan ako na ako ay nag-cyber libel o nag-libel. Pero may patunay ako na hindi ako naninirang puri. Is that a way para hindi ako makasuhan ng libel or cyber libel? Okay, that could be a defense. Okay? Pero ang pagkakamali ngayon, ang daming tao post ng post kasi akala nila, okay, tama yung sinasabi ko, so I'll post these matters online. Okay? Truth may be a defense in cyber libel. Pero kung yung katotohanan na yon, meron kang motibo na siraan yung tao na yon, kahit totoo yung sinasabi mo, pwede kang kasuhan ng cyber libel. Okay, so to determine yung truth na yon or to determine na ikaw ay talaga naninira, that will be examined by the judge. Yes. Kung meron kang ill motive, kung may motibo ka na manira, kaya mo sinasabi yung katotohanan. Okay, sino ang mga pwedeng kasuhan? Sino ang mga pwedeng maapektuhan ng libel at cyber libel? Any person can file a case for cyber libel as long as ikaw yung siniraan, ikaw yung nagkaroon ng damage. Ang isa pa dito, ang ginagawa ng mga tao, nasa ibang bansa sila, Pinoy sila, pero yung tao na na-damage o siniraan nila nasa Pilipinas, akala ng mga Pinoy na nasa ibang bansa, dahil nasa ibang bansa sila, wala ng jurisdiction ng Pilipinas, they can still be liable for cyber libel in the Philippines if the damage or the victim is in the Philippines. So that person who's abroad will be attending
the hearings dito sa There Pilipinas? can be a case filed against that person. Okay. Magkakaroon ng kaso doon sa tao na yon. So, depende na sa kanya kung paano niya sasagutin yung case niya dito sa Philippines. Pero, pwede siyang maging liable sa Pilipinas. Kasi ang iba, iniisip nila dahil malayo sila, yun na sa pwedeng magkakaso dito sa Pilipinas. Okay, may iba kasi nalilito, akala na pag libel, automatic, sabihan lang kita ng paninirampuri, ay libel na agad. If I'm not mistaken, attorney, is that there's a difference with defamation, slander, and libel. Tell us more. Okay, yung oral defamation, halimbawa tayong dalawa, may nakikinig na tao dito, siniraan kita. Okay. And malicious yon. Okay. Okay? Pangalawa, yung libel, yung ordinary libel, ito yung true writing. Okay. Usually, pag newspaper, etc. Pag cyber libel, you do defamation online. Okay. So, yung medium, And then the basically. slander? Yung slander or oral defamation, same lang yun. Okay, ayun. So at least malinaw sa ating mga ka-RSP yan. Kasi ito, defamation, paninirang puri. So ilang tao ba ang required para masabi natin na, uy, nasiraan niya ako? Isang tao lang. Isang Okay. tao lang is sufficient. Kaya pag may presenta ka ng ebidensya, dapat mag-present ka ng witness na nakabasa, nakarinig nung defamatory post or yung mga sinabi niya nung sinisiraan ka niya. Isang tao is sufficient, considered as public na yon. Okay, you've mentioned malicious imputation, you've mentioned the defamatory statement, you've mentioned also the publication, identification. Attorney, if I'm not mistaken, meron parang tinatawag na malice in fact, tapos meron pa isang malice in, I forgot yung isang term. Ano yun, attorney? Ano to ito kasing cyber libel, malum prohibitive to. Okay. Diba? So, meron ng presumption na meron kang malice pag ginawa mo yung defamatory post. Okay. But when you prosecute the same, it's also important for you to prove na may malicious intent. Okay. May motibo na siraan yung tao. Kasi ang ibang depensa nga, hindi nagsasabi naman ako ng totoo. So kahit saan tayo mapunta, ipaglalaban ko yun, di ba? But if you can prove na you have an ill motive kung bakit mo sinabi yung katotohanan na yun, then you can be liable for cyber libel or ordinary libel, as the case may be. Okay, ang mga Pilipino mahilig sa chismis yan. Yes. Kultura ng mga Pilipino nakikinig sa iba't ibang mga klase ng buhay ng mga public figures without even seeing the evidence in it. Hindi siya empirical, hindi evidence-based. So, how do we, makita natin yung post sa isang kilalang tao na to, personality nito, about a blind item na ay very identifiable. And then, alimbawa, sinabi niya may ebidensya siya, nilabas niyang ebidensya, at yung ebidensya na yon was, nagulat sila, paano nakuha yon? So, it can be obtained illegally or whatsoever. Can that be used in the court as an evidence in case kailangan niyang patunayan na hindi siya naninira at ito ay totoo? Okay. Dun papasok yung motibo. Okay. Okay, your malicious intent. Okay, unang-una, if you have evidence, if you have a case against that person, you can file a case in court and Okay. not use social media as a medium. Okay. Diba? So, maaring indikasyon yun na may motibo ka na siraan lang yung tao. Okay, balik ako doon sa traditional writing. So, what kind of writing din? Tawag dito? Ito ba yung kahit graffiti lang, mag-post ka sa mga poste at siniraan mo yung Yes, tao? yes. Kasama yun. Yes. Drawing. Yes, yes. How about theater plays? Yung place, of course, that can be covered. Ano yun? Tinatawag yun na exemption. Okay? Kasi Okay. freedom of speech yun. Pero, syempre, meron din exemption. May meron yung, limitation din. Limitation din. Limitation Obscenity, din. for Yes, instance. yes. Pero, kailan natin pwedeng sabihin that there's a proof na may paninira rin doon on those kinds of plays as well? Or other kinds of writing or publications? At Iba-ibang- sino ang dapat maapektuhan ito? Producer? Aktor? Iba-ibang ebidensya. Okay. Okay? Unang-una, previous history. Or ito bang tao na to, meron na ba siyang ginawa na para ipakita yung galit niya Okay. dun sa isang tao. Ito yung iba-ibang klase ng ebidensya na pwede nating isubmit sa korte para i-prove na may motibo na siraan yung Okay. specific person. Okay, attorney. Alimbawa, ako, I'm a TV host, and then one of the boss, for instance, said na ito yung balita ko for the day. At mali yung balitang sinabi ko. At yung taong nandoon ay gusto mag-file ng case, halimbawa lamang. On a personal note, ay di ba, Yeah. personal note, hypothetical lamang. Ano ang pwedeng gawin nung siniraan or nung gusto mag-file ng libel? Sinong kakasuhan niya? Yung mismong mismong personality na doon
o yung producer mismo or yung boss nung mismong Of course, programa? defense yun, strategy yun ng Okay. victim. Okay? Of course, kung ako yung lawyer, I will sue everyone who's Okay. involved in the production of that news. Pero ang defense naman ng for example, ng isang news channel is mayroon tayong tinatawag na absolute privilege. Okay. Kung ito yung factual information, yung reporting of news item, covered yun ng, of course, absolute privilege under the libel laws. Okay, you've mentioned about privileged communication. There is some kinds of privileged communications like attorney-client privilege, Yes. doctor-patient Yes. communication. Kapag yung mga impormasyon na to ay biglang ginamit ng isang actor doon sa doctor-client at sa attorney-client privileged communication, can that be also a ground for libel as well? That can be a ground for another crime. Okay? So, ibig sabihin, yung lawyer, yung doctor, can be liable for other crimes. Okay. Because they violated the privilege communication between the doctor and client and also the lawyer and the client. Okay, Attorney Paulala na lang po para sa mga taong dapat ay maiwasan ang paggamit ng paninirang puri sa ibang tao, kahit isang tao pala pwede kang makasuhan ng libel. Your advice to us, Attorney? Unang-una, you have to verify Okay. facts. Okay? Of course, sometimes masyado tayong emosyonal, lalo na ngayon sa usapang politika at saka showbiz. We have to verify yung mga naririnig natin. And of course, sabi nga ni Pia, you take before you click. Ayun. Okay? Be responsible. Cliche as it may Yes, sound. yes, Okay. tama. Kung sisiraan kita ngayon, Attorney, kakasuhan mo ba ako? Hindi. Hindi naman malisyoso. Hindi malisyoso. Oy, yun. Maraming salamat po at Attorney Ruel Ilagan sa inyong malinaw at makabuluhang paliwanag tungkol sa libel at cyber libel. At sa ating mga ka-RSP, paalala lamang po na maging responsable tayo sa bawat post, comment at share online. Tandaan natin na ang ating mga salita ay may kaakibat na pananagutan sa ilalim ng batas. At dahil sa dulo ng lahat, ang tanong ay dapat, legal ba